ka. O ito, ipakikita ko lang sa inyo yung sinasabi ni Sandro Marcos kung saan napunta yung 51 billion. Yung 51 billion. O ito, papakita ko. Hindi yan. Ito pala. Nga nung sige man pangita 51 billion. Ayun, binagsak. Yung napakakapal na papel na yung binagsak. Putangin na nyo, hanap kayo ng hanap ng 51 billion. Ayan yung report ng DPWH. Bakit hindi nyo tingnan? Andiyan dyan na yung report, hindi nyo tingnan. Sinasabi rin ng mga congressman, si Inday Sara, ang daming ganun, walang ebidensya. Sinabi na rin ni Inday Sara, tingnan nyo yung GAA. Ando dun lahat. Putangin na hindi nyo tinitingnan. Yan ang problema sa inyo. Ang hilig nyong bumatikos, binibigyan na kayo ng kasagutan. Hindi nyo naman tinitingnan. Tarantado ka kasi, Sandro Marcos. Wala ka naman kasing alam putangin na pangalawang term mo pa lang na congressman, nakala mo, ang galing-galing mo na Tara. 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di man nila kwaon. Ako na nagpakuha sa DPWH dahil ayaw nyo namang kunin. Ayan yung report ng 51 billion na sinasabi nyo, since 20, since noong 2019 to 2022 yan ayan tingnan nyo, Sandro, ayan tingnan mo nung naghahanap. Naghahanap talaga ako ng pruweba na nagastos ko ng maayos yung 51 billion kayo. Kaya nyo bang patunayan na lahat ng mga pondo nyo na na utilize ng maayos? Patingin nga anong meron kang resibo diyan. Wala. Kwento ng mga kalsada, tulay at malasakit. Isang kwento ng mga kalsada, tulay at mga proyekto na hindi lang makikita sa papel, kundi ramdam ng bawat Dabawenyo sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang bunga ng dedikasyon ni Congressman Paulo Z. Duterte mula 2020 hanggang 2022. Ayan daw, 51 billion may daw. May mga bumabatikos, may mga nagdududa, pero nananatiling matibay ang katotohanan. Ang Department of Public Works and Highways, Region 11, kasama ang Davao City District Engineering Office, ay nagbantay sa bawat pisong inilaan. Nga nung sige man pangita 51 billion. Lara, 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di man nila kwaon. Mula taong 2020 hanggang 2022. Mahigit 49.8 billion pesos ang nailaan para sa infrastruktura ng lungsod. Mantakin mo, 2020 to 2022. Ganong kalaki yung napunta sa lungsod. Hindi naman napunta sa bulsa, napunta naman sa lungsod. Anong nirereklamo mo, Sandro? Anong nirereklamo nyo, mga congressman? Ikaw, Abante, anong nirereklamo mo? Napunta naman sa proyekto. May ghost project ang Davao? Wala. May depektibong project ang Davao? Baka meron, pero naasikaso na. Anong problema natin? Ang laki nang napunta sa'yo. Bakit? Nabulsa ko? Hindi naman. Kahit si Bongbong Marcos na nagsabi na kahit gaano kalaki yung budget, basta napunta sa proyekto. Napunta ba sa proyekto ng mga taga Davao yung pera? Oo. Anong problema mo, Sandro? Gusto mo ba yung 51 billion mapunta sa bulsa mo, putang ina mo? Kaya galit na galit ka na ginastos ni Pulong yung 51 billion o 50 billion dyan sa mga proyekto sa Davao? Mga proyektong nagbago ng itsura at takbo ng Davao. Ang dami hindi natatapos ayan ayan, sige. Kalsada, building, tulay, Ayaw, gaganda ng mga kalsada na yan, Meron ang kayong bypass ganyan? roads, hindi lang dalisay na biyahe ang hatid. Sa
Sa mga barangay na nadaanan, nagbukas ito ng oportunidad mula Mga sa bypass tindahan road. hanggang sa farm-to-market roads. Tanginan nyo, walang ganyan tatay mo. Dako kasi kausaban sa mo. Hindi na siya kayo. Sa nakasemento. Kaya na siya. Makagawas na may diri sa gawas. Makadisplay. Di ba yung tatay mo, yan ang unang tinigil. Yung farm to market road, tinigil ng tatay mo. Ayaw kasi ng mga komunista yan eh. Na magkaroon ng kalsada sa mga kabundukan kasi hindi nila mabubudol yung mga tao ron pag nakarating ang gobyerno sa mga lugar nila. Kaya pinatigil ng tatay mo yung mga farm to market roads. Di ba dyan sa Mindanao, yung mga proyekto ni Duterte pinatigil dyan? Bakit pinatigil? Paano? Putangin yan. Mababawasan pa yung katkong nyo. Napalingkamutan man niya nga masiminto. Di po sa pikas na obserbaran ako nga na-open ang mga kalsada sa bukid. Dako yung tabang sa mga taga-dire, sa taga-bukid. Isa sa pinaka-pinapangarap ng When you talk to the people and ask them, happy kayo? Oo, malaking tulong yung kanilang mga kalsada na pinagawa sa mga kabukiran. Laking tulong. Imagine, tao mismo nagsasabi, Sandro. Tapos ikaw, hindi ka masaya. Tangina, bakit gusto mo makuha yung 51 billion? Sugapa kayo, laki na ninakaw ng lolo't lola mo eh. Gusto mo lahat ng pera sa inyo? Davao, ang Coastal Road. Hindi lang kalsada, kundi proteksyon laban sa pagbaha at isang lugar kung saan nakikita ng mga Davaoenyo ang bagong muka ng kanilang syudad. Uy, salamat sir, labi sa mo sa ko sir, kadadaw jud ko magbiyahe. Nya naay mga karga-karga nako. Diri jud ko dayon basta na ako ito rail kalinan. Dali na kayo mga 5 minutes na lang gikan sa ikulan to Puan. Mga proyektong magpapabilis sa daloy ng trapiko mula sa Maa Magtuod Flyover hanggang sa Ulas Viaduct. Oras na matapos, bawas stress, bawas abala, mas magaan ang biyahe. Kay katong 2011 among barangay wa jud kabalo ato na hilatod day mukal ang tubig na way saba. Sa kalit nga pagbaha ang Davao City kagabi tungod sa pag-awa sa pangil Nakalit sa mo gusto nga baha na walay saba ba. Hindi, igipunit nito the state na asa Noon daw, ang baha hindi mapigilan. Ngayon, dahil sa mga proyekto, bumabaha, pero nawawala rin. Di ba? Tao mismo nagsasabi. Meron bang isumbong sa kupal mong tatay doon sa website niya, nagsumbong taga Davao? Hanapin mo kung meron. Dili tubig na tubig ang hampak atong adlaw. Una pamilya ang totally washed out ang mga bahay. Samantalang patuloy pang inaasar sa city government. Ganyan noon. Ang sinasabing 15,000. Matindi pagbabaha noon. Ngayon, okay na kasi maganda proyekto. ang kasagaran na kuan. Ang tubig na sa Gulapok dili to baha amot sa tong klase. Labing siyam na po ang kumpirmadong patay sa nangyaring flash flood sa lungsod ng Davao ayon sa isinagawang Kaya ang mga patay ato, ang mga baba, pati buntis, ang matay. Hindi malilimutan ang baha noong Hunyo 2011 kung saan mahigit 30 buhay ang nasawi at libong kabahayan ang napinsala sa Matina. Kaya't higit 10.5 billion pesos ang inilaan para sa flood control. Proteksyon ito para sa mga pamilya at kabahayan. Nindot o gwapo ang naay dike sayon na pagkuan sa tubig dili na diso kay kung patong wala pay dike ma'am bag-o lang ang kanang magsugod ang ulan magkuan nami magsige nami og panglingi kung unsa na ang tubig diri sa Madina Crossing kay abot man ni dito sa tuyok ang tubig paingon dito sa crossing. Mula patubig hanggang tulay, mula barangay hall hanggang public buildings, lahat nakatutok sa mas maayos at mas ligtas na pamumuhay ng mga taga Davao.
On our part, we are doing the best we can to monitor all these projects and then to make sure that they adhere or ginasunod nila kung unsa ang nasa mga plano based on our quality standards. Malinaw ang datos. Malinaw ang tala. Ang serbisyo publiko. Ayan, no? It's all accounted for. Sandro, it's there, oh. Ayan na, oh. 51 billion yung sinasabi mo. Baka may 1 billion pang sobra. Baka mali pa nga yung computation mo, eh. Ayan, oh. Close to 50 billion pesos. Merong listahan kung saan napunta. Anong sinasabi mong nahihirapan siyang maghanap? Kaya nga ang sabi niya, go to DPWH and then see for yourself. Ang laki-laki ng mata mo, Sandro, eh. Tapos hindi mo kayang makita on your own. Tapos sinasabi mo na mga Duterte magnanakaw. Tangina, meron ba kayong ganito? Kaya bang ipakita ng mga tsuhi mo yung mga proyekto niya? Ikaw, kaya mo ipakita yung mga proyekto mong hayop ka? O ayan, pinapakita na ni Pulong yung kanya. Ikaw, kailan ka magpapakita ng iyo? Baka supot pa yan, ha? Ay nasa transparency, hindi sa chismis. Salamat kayo sa inyong pagsalik, kanunayng pagsuporta sa among pamilya Duterte. Ito ang kwento ng pamumuno ni Congressman Paulo Z. Duterte. Isang kwento ng malasakit, kaunlaran at paninindigan. Isang pamana ng infrastruktura para sa bawat Dabawenyo. Yan, Sandro, gumawa ka nga ng ganito. Gumawa ka ng ganitong video kung meron kang mapagkukuhanan ng mga datos, kupal ka. The 2020-2022, 710 infrastructure projects, 49 billion pesos ni Congressman Pulong Duterte dyan sa 1st District ng Davao. Palakpakan natin. Tingnan tong mga Marcos na to. Pagmamalinis kayo. Nagmamalinis kayong mga Marcos kayo. Ang laki ng ninakaw nyo sa bayang Pilipinas. Magnanakaw ang tatay mo. Magnanakaw ang... mali pala. Magnanakaw ang lolo mong si Ferdinand Marcos. Magnanakaw ang lola mong si Imelda Marcos. Magnanakaw din ang tatay mo dahil sa estate taxes na hindi niya pa binabayaran. Bago kayo magturo sa iba, siguraduhin nyo na putangin napakalinis nyo naman. Huwag kayong basta turo nang alam nyo yung history ng pamilya nyo. Hindi naman kayo nakilala sa galing nyo, eh. Nakilala kayo dahil mga magnanakaw kayo. Kaya dapat yan ang ninyo, yan ang pagtuunan ninyo ng pansin. Kung papaano ibabalik sa mga Pilipino lahat ng ninakaw ng angkan nyo. O kaya huling-huli na yan tatay mo. Wala nang mananalong Marcos sa mataas na posisyon. Tandaan mo yan. O kaya kita-kita tayo ulit mga banateros. Dito lang sa Boss Dada TV YouTube channel. Like, share. At mag-comment po para alam ng mga nanonood dito ng mga... kulto ni Boss Dada ay mga totoong tao, hindi po yan mga troll. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog.